Bakit sila yumayaman? Alamin natin. Hello, kamusta kayong lahat? Welcome back sa ating channel at kung bago ka pa lang dito, tamang-tama ang dating mo. Madalas tayong nagtatanong, ano ba talaga ang sikreto ng mayayaman? Well, good news. Narito ang buod ng How Rich People Think ni Steve Siebold. Ang librong ito ay tungkol sa mindset at pananaw na nagiging pundasyon ng tagumpay. Pag-uusapan natin ang mga pagkakaiba sa pag-isip ng mga taong yumayaman kumpara sa karamihan. May mga patterns at prinsipyo at yun ang sisilipin natin. Ready na ba kayong matuto at baguhin ang inyong financial future? Kaya naman ihanda nyo na ang inyong mga notebook at kape dahil bubusisiin natin ang mga aral mula sa aklat na ito. Let's go! Tiwala sa sarili ang pundasyon ng yaman. Unang-una sa listahan mga kaibigan at napakahalaga nito, ang mayayaman ay nagtitiwala sa sarili, hindi sa gobyerno o sa kanilang employer. Alam nyo, madalas kasi napoprogram tayo na umasa sa iba para sa ating seguridad. Pero ayon kay Siebold, ang mga tunay na nagtatagumpay, yung mga nakakagawa ng malaking yaman, ay may matibay na paniniwala sa sarili nilang kakayahan. Sila yung tipo ng tao na sinasabi, kung gusto kong yumaman, ako mismo ang kikilos. Hindi sila naghihintay ng grasya mula sa labas. Sila ang lumilikha ng sarili nilang swerte. Ang mga mayayaman, kinukuha nila yung manibela. Sila ang piloto ng sarili nilang barko. Simulan mo sa paniniwalang kaya mo. Focus sa kita, hindi lang sa tipid. Pangalawang punto, at ito medyo controversial para sa iba, pero pakinggan nyo, ang mayayaman ay nagtutok sa kita, hindi lang sa pagtitipid. Tama naman yun, mahalaga ang pagtitipid, walang duda. Pero ayon sa libro, ang mga average na tao, doon lang sila nakafocus. Ang mayayaman habang marunong din silang mag-manage ng gastos, ang primary focus nila ay kung paano palakihin ang pumapasok na pera. Ang tanong nila sa sarili ay hindi lang, saan ako makakatipid, kundi mas mahalaga, paano ko madudoble o matitriple ang kita ko ngayong buwan o ngayong taon? Gets nyo ba? Exciting, di ba? Pera kasangkapan, hindi kaaway. Pangatlong aral, at ito ay tungkol sa ating relasyon sa pera. Ang mayayaman ay nakikita ang pera bilang kasangkapan, hindi kalaban. Marami sa atin, lumaki na may negatibong konotasyon sa pera. Money is the root of all evil. Masama ang sobrang pera, nakakasira ng pamilya yan. Ang mga mayayaman, iba ang tingin nila. Para sa kanila, ang pera ay neutral. Isa itong tool, isang kasangkapan, parang martilyo o lagare. Chapter 4, Oportunidad versus Panganib, saan ka nakatingin? Ang ika-4 na punto ay tungkol sa risk. Ang mayayaman ay nakikita ang oportunidad, hindi ang panganib. Alam nyo, natural sa tao ang matakot sa panganib, sa failure, sa unknown. Karamihan sa atin, kapag may bagong ideya o pagkakataon, ang unang pumapasok sa isip ay paano kung malugi, paano kung hindi gumana, paano kung mapahiya ako. Ito yung tinatawag na fear-based thinking. Ang mga mayayaman, iba ang lente nila. Kapag may bagong oportunidad, ang una nilang tinitingnan ay yung potential upside. Ano ang pwedeng kitain dito? Chapter 5, Pag-unlad ang hanap, hindi lang kaligtasan. Ika-5 aral, at ito ay konektado sa nauna. Ang mayayaman ay gusto ng pag-unlad, hindi lang kaligtasan o stability. Marami sa atin, ang goal sa buhay ay magkaroon ng stable na trabaho, stable na kita, stable na buhay. Walang masama doon, syempre. Ang problema lang minsan yung sobrang paghahangad ng stability ay nagiging dahilan para hindi na tayo mag-take ng risks, hindi na tayo mag-explore ng bago, at hindi na tayo lumago. Nagiging kontento na tayo sa pwede na kahit na may mas malaki pa tayong potential na hindi natin nagagamit. Chapter 6, Passion ang puhunan, hindi lang sweldo. Ang ika-6 na prinsipyo ay napaka-powerful. Ang mayayaman ay nagsusumikap sa kanilang passion, hindi lang sa sweldo. Alam nyo, karamihan sa atin pumipili ng trabaho o career base sa kung magkano ang kikitain. Dito malaki ang sweldo, ito yung in-demand ngayon. Practical yan, oo. Pero ang tanong, masaya ka ba talaga? Nag-excel ka ba? Kasi ayon kay Siebold, ang mga taong yumayaman ng husto ay yung mga ginagawa nila ang bagay na mahal nila, yung bagay na kinahihiligan nila. Dahil kapag passion mo ang ginagawa mo, hindi mo ito nararamdaman bilang trabaho. Chapter 7, Pampitong punto, at ito ay isang skill na sobrang crucial sa kahit anong larangan. Ang mayayaman ay marunong magbenta ng ideya. Lahat tayo ay nagbebenta araw-araw.
Nagbebenta ka ng sarili mo sa job interview, ideya sa meeting, proposal sa kliyente. Kahit sa simpleng pagkukumbinsi sa kaibigan kung saan kakain, selling na rin yon. Ang mga mayayaman, master nila ang sining na ito. Magaling silang mag-package at magpresenta ng ideya. Chapter 8, Pangwalong Aral, at ito ay tungkol sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang mayayaman ay nakikipagkaibigan sa mga matatalino at mayayaman. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung ang mga kasama mo ay negatibo, mahirapan kang umangat. Mahatak kanila pababa. Ang kanilang energy ay makaka-impluwensya sa iyo. Piliin natin ng mabuti kung sino ang ating pinapapasok sa ating inner circle. Ang mga taong naghahangad ng tagumpay ay sinisigurado na ang kanilang mga kasama ay nag-inspire at sumusuporta sa kanila. Chapter 9, ika-9 na punto tungkol sa ating mga binabasa. Ang mayayaman ay nagbabasa ng mga aklat ng tagumpay, hindi lang fiction. Walang masama sa fiction, nakaka-relax at nakaka-entertain. Pero ang seryosong pagpapayaman ay mas inuuna ang librong may konkretong kaalaman. Business, finance, self-improvement at biographies ng mga successful na tao. Ginagamit nila ang leisure time para matuto at lumago. Ang ika-10 aral ay tungkol sa ating time horizon. Ang mayayaman ay iniisip ang hinaharap, hindi lang ang kasalukuyan. Marami sa atin, ang focus ay nasa ngayon lang. Ano ang masarap kainin ngayon? Ano ang uso ngayon? Ano ang magpapasaya sa akin ngayon? Ito yung tinatawag na instant gratification. Gusto natin ng mabilis na resulta, mabilis na reward. Ang problema, kapag puro kasalukuyan lang ang iniisip natin, madalas nating naisasakripisyo ang ating pangmatagalang kapakanan. Ang mga mayayaman, habang ini-enjoy din nila ang kasalukuyan, ay may malinaw na vision para sa kanilang hinaharap. Ang mayayaman ay handa sa sakripisyo. Madalas nating nakikita yung yaman at success, pero hindi natin nakikita yung mga sakripisyo. Walang shortcut sa tagumpay. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga at sakripisyo. Sakripisyo ng oras, luho at comfort. Ang karaniwang tao ayaw ng hirap. Gusto ng easy way out. Kapag nahihirapan, susuko na agad. Ang mayaman, naiintindihan ng sakripisyo. Puhunan ito para sa mas magandang kinabukasan. Ika-12 aral at bumabalik tayo sa kahalagahan ng inner game. Ang mayayaman ay may malalim na pananampalataya sa sarili. Ito ay higit pa sa simpleng confidence. Ito ay isang matibay at hindi natitinag na paniniwala sa sarili nilang kakayahan na malampasan ang anumang hamon, na makamit ang anumang layunin, at nakarapat-dapat sila sa tagumpay. Kahit na maraming beses silang mabigo, kahit na maraming magsabi sa kanilang hindi nila kaya, ang kanilang pananampalataya sa sarili ay nananatiling buo. Ito ang kanilang sandata laban sa duda, sa takot at sa discouragement. Ang pananampalatayang ito ay hindi ipinanganak, ito ay nililinang. Chapter 13, a bit of an advanced concept, but it's important to understand. The wealthy use debt as leverage. For most people, the word debt has a negative connotation. We immediately think of ballooning credit card debt, unpaid loans, and the stress they bring. And yes, there is bad debt. Debt used for things that don't grow our wealth, like luxuries or unnecessary consumption. That's the kind of debt to avoid. But there's also what we call good debt. Chapter 14, and this is super important. The wealthy are active in learning financial education. Did you know? Most of us finish elementary, high school, college, but our knowledge about money, saving, investing is very limited. It's not really taught in formal schooling. We learn to work for money, but we don't learn how to make money work for us. This is a big gap that those who want to get rich strive to fill. The wealthy never stop learning about money. They read books, attend seminars, listen to podcasts, consult financial advisors. They learn about different investment methods, stocks, bonds, real estate, business. And now, the 15th and final lesson from this book. The wealthy don't let emotions dictate when it comes to money. You know, money is a very emotional topic for many. Often our decisions about money are influenced by fear. Fear of missing out, fear of losing money, or greed. When the stock market suddenly crashes, many panic, sell out of fear. When there's a new get-rich-quick scheme, many rush in due to greed without thinking it through.
Emotions are the enemy of smart financial decision-making. The wealthy strive to be logical and objective as much as possible when it comes to their finances. And there you have it, friends, the 15 lessons from the book How Rich People Think by Steve Siebold. Wow, right? We learned so much, from self-belief and focusing on income, to viewing money as a tool and being logical in financial decisions. Remember, wealth is freedom, the freedom to choose, grow, and live as you wish. It starts in our minds. Change how you think about money, and money will change your life. Thank you for watching. If you liked it, give it a thumbs up and share it. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Until next time, this is Pedcast, reminding you that the best investment is in yourself. Take care always.